Ayan mga boss, welcome back. At ito may matindi challenge accepted to. Matindi-tinding amplifier na to na i-restore natin. Isa tong Lexus, medyo burado na yung niya eh. Hindi na makita yung kalas-kalas na rin yung mga niya. Tsaka yan sira na rin yung mga selector niya, papalitan na yan. Volume malamang sira na yan. Sa eco, iwan ko lang kung gagana pa to. Yan. Lubog na yung pati dito yung valve nyo, sira na rin. So tingnan natin kung ang model pala nito ay ayan, nakikita pa natin. EB9060. Meron tayong in-upload na ganito na Lexus din mga boss. Ilagay natin dyan sa screen kung ano yung itsura nun. Yung mas mahinang version nito, ito medyo updated na version o mas malakas. So halos parehas lang, ang kaibahan lang nito siguro. Hindi ko lang alam, dalawa transformer nyo mga boss Tapos yung transistor niya ay malaki na rin, pero apat lang din. Yan, ipapa-restore to ng may-ari. Yan. So mapapalaban na naman tayo dito mga boss. Abang-abangan nyo sa ito yung niya, yung wire. Tingnan natin mo. Okay. Yan. Sira-sira na rin yung wire nyo Yan. Alam ko 90s to sa mga dyan. Sa mga senior ko dyan na nanonood, paki-advise po ako kung anong taon to na sumikat yung Lexus po to, Lexus. Tingnan natin yung likod. Ayan, medyo mabigat. Ito yung likod niya. Ito hindi gawang China. Hindi po to made in China. Ayan, nakalagay na Lexus. Manufacture in Philippines. Manufacturing, ba yan? Nauutal pa tayo. Ayan. Okay, so marami-rami. Kailangan ito hugas talaga. Hindi pwede dyan lacquer thinner o spray lang ng WD-40. Bawal. Hindi uobra sa ganito kalala ang problema. Yan. Ay, lobo na yung capacitor. Double check ko na lang yan. Okay. Okay, so yung supply naman niya, sumingit pa yung anak ko. Ayan, may tatak pa siya na Lexus. Yan. Okay. Ayan, 9060 may supply siya. Kalasin na lang natin mga boss para malaman natin. So upload muna natin to sa FB, tapos parang teaser, abangan nyo. Okay, kalasin ko na muna. Nakalas na natin yung mamaya nasa baba yung board. Ito ipapakita ko lang sa inyo na dalawa yung transformer na gamit niya, kung mapapansin nyo doon. Ngayon, tinignan natin kung paano nagpa-function. So, bali sa isang transformer, mayroong 015, 015, tapos 036. Ganoon din naman sa kabila, pare dalawa lang talaga sila. 15, 015 din, tapos mayroon pa siyang 036. Itong dalawang 036 ay para sa supply ng main amplifier. Tapos yung primary naman niya ay naka-parallel connection. Yan. So ito yung pinaka-input nila. So itong dalawang transformer ay parehas nakatap sa 0 to 20 volts. Malabo lang ata yung Yan, 0 to 20. Ayan Yan sa kabila, malabo lang yung pinaka-print. So parang lang din siya kasi nakalagay dito. Ayan, tingnan natin na maigi. 0110, 0110. So center top nila to. So pwede ka dyan magamit ng 110, 110. Pero naka-jumper na siya. 0 to 20 na siya mga boss. Yan, kalasin lang natin yung pinaka-transformer para yung kaha malinisan din natin. At itong sa labas ata yung may-ari na yung magpipinturan yan para mabawasan yung gagawin natin. Kasi kung pati pagpintura, sikasuhin ko pa, hahaba yung oras ko, kailangan ko din mag-repair pa ng ibang amplifier. So dito pa lang sa tingin ko, mahaba-haba ng oras ang ang gagawin natin. Okay mga boss, update ko kayo.
Ayan mga boss, nakalas na natin yung board. So ito malinis, kung mapapansin nyo hindi siya ganun ka kung pagtatabihin mo siya. Sobrang dumi nito, ito malinis kasi ito mga boss ay nakatihaya. Nakatihaya siya ng ganun. Kaya kung mapapansin nyo, ang madumi sa kanya yung shoulder side. Pag ganitong mga lumang-luma na, matik niyan mga boss, sira na yung potentiometer sa katagalan. Kung titingnan nyo, nag-worn out na. Yan, puro kalawang na. Ito naman ata yung sa tone control niya. Yan. So, kinalawang na. Kailangan na natin linisan. Ito naman yung sa selector niya dito sa eco ata to mga boss. Ano ba nakalagay dito? Ayan o. Ito yung ano niya. Yan, sa distance ata yan. 10 ms, millisecond. Sa delay. Sa epekto ng delay. Ayan, 10 milliseconds. Tama ba yan? Kung pagkakaintindi ko. So, dahil nasira yung nasira yung isang selector o sira na dati, mas importante kasi yung wala na tayong mahanap na selector nito para sa kasi itong board na to mga boss, kung mapapansin nyo, itong para sa input selector putol na yung kaya ang gagawin natin dyan, ipag-swap na lang natin tong dalawa, then palitan natin, i-convert na lang natin to kasi ang selector naman ito pwede natin pag-aralan kasi konti lang naman yung wiring dito na o connection na kailangan kaysa dito na mas masalimuot to kasi ang dami nakakonect dito. Kung mapapansin nyo mga boss, ang daming nakakonect sa kanya. So parehas lang naman sila ng ilan ba to, pagtabihin ko na lang kung parehas ba sila o hindi. Baka hindi naman sila parehas, patay tayo pag hindi sila parehas kasi putol na yung knob nya yan. So mapipilitan tayo mag-convert nito. Ayan. Parang hindi nga sila parehas mga boss. Bibilangin ko na lang to tapos kasi kung hindi, mag-iisip ako ng paraan na kasi tiyak ako wala na tayo mabibiling ganito kalumang selector switch. Speaking of selector switch pa rin, itong para naman sa speaker selector switch, mayroon siyang naka-top na resistor dito, basag na nga sunog na rin siya mga boss, kung mapapansin nyo, sunog na siya. Yan, sunog na siya. Matik yan, sira na rin yung pinaka board nya. Pero titestirin pa natin yan or kakausapin ko lang yung may-ari kung gusto niyang i-bypass na lang yung selector switch. So pwede natin itong i-bypass o kaya palitan o mainam i-bypass na lang natin. So yan yung mga concern na na idudulog ko sa may-ari. Yung selector switch doon at saka dito sa microphone ganon din, may basag din na dito madali lang magpalit nito sa tone, mayroon tayo niyan. Then ito sa pinaka board, ang concern pa natin dito ay yung mga yung mga electrolytic capacitor dahil nag-worn out na sa katagalan kung mapapansin nyo. Ayan so matik yan dito. Ito kasi natamaan kumbaga natamaan siya ng corrosion. Ito po ang corrosion sa aluminum, kung mapapansin nyo yan. Ganyan po mag-corrosion yung aluminum. So yung pinakakatawan ng mga ECAP o electrolytic capacitor ay nagkakaroon ng corrosion. So mas prepare ko dito na na palitan na lang. Tapos tanggal tayo ng isa, tapos titingnan natin kung same value bago pa natin hugasan. Kalasin na natin. So kakalasin natin tong capacitor, yung relay, ang kintab pala ng hindi maganda talaga, makintab pa rin yung terminal, yung relay at saka yung mga electrolytic capacitor. So ang dami ditong gagawin natin bukod sa paghuhugas. Saka nagandahan ko lang dito sa kasi dinobli talaga nila yung pinaka heatsink nyo. So ito pa ata yung ito pa yung era na ito pa yung panahon na hindi pa tinipid sa materialis. So kung mapapansin nyo ngayon,
walo na yung transistor pero ang liit ng heatsink. Hindi naman siya class D, class AB pa rin. Ito class AB amplifier. So mas umiinit po yung mga class AB. So dito mapapansin nyo na hindi siya tinipid pagdating sa materials. So apat lang na power transistor na malalaki, pero yung ano niya, yung heatsink niya malaki. So talagang anticipated na ng manufacturer na baka gamitin ng mas mahabang oras o mas malakas o mababad, kaya nilakihan na nilang heatsink. Hindi katulad ngayon ng mga bagong amplifier. Example, nabuksan natin yung laman ng Joson Mars Max, no offense pero talagang maliit yung heatsink. Hindi ko sinisiraan yung Joson Mars Max, pero talagang maliit ang heatsink nila sa 8 transistor, manipis pa. Tapos naka SMD na rin. So sa iba na gusto nila yon, sa atin naman bilang technician, my personal opinion ko ay naliliitan ako. Mas gusto ko yung mga ganitong malalaking heatsink. So sa mga hindi sangayon sa point of view ko ay okay lang. Sa mga sangayon sa point of view ko ay agree tayo. Ayan. So ang dami ko nang sinabi. So mag-ano muna ako dito bukas, mag-recap muna ako. Din kausapin ko yung may-ari about sa mga upcoming Baka bukas i-chat ko. Ayan, naka-prepare na itong powder na may sabon. Ito naman yung mga lilinisan natin. Tubigan muna natin to para matanggal yung mga ma-minimize yung dumi bago natin isalang doon. Yan, para ma-minimize yung alikabok, yung mga alikabok na pwede naman matanggal na, para yung lilinisan na lang natin yung unahin natin tong mga board, tapos isusunod natin yung kaha. Andito yung kaha. Yan, unahin lang natin tong board para matuyo agad. So ibababad natin siya dito sa may sabon. Babad natin saglit kasi kumapit yung Yan. Babad natin dyan. Ayan. Sama na natin tong plastic sa harapan. Dito may mga dumi pa. Dumi. Tingnan natin yung mga alikabok katulad yan. Pwede naman madala sa brush o sa tubig. Ayan. Para pag sinabunan natin, yung mga kumapit lang talaga yung matanggal. Ayan, yung mga dumi-dumi na hindi naman gaanong kumapit. Mawala. Then, saka natin to ibababa dito sa may sabon. Okay, after nyan ay ibabrush na natin. Ipapahuli lang natin tong kaha kasi kahit tuloy na to okay lang. Yung board lang unahin natin para maganda kasi panahon ngayon. Napaka blue ng sky. So ayan mga boss, na hugasan na natin to, pero may mga dumi-dumi pa rin na hindi talaga inaabot ng brush. Kailangan natin kalasin tong mga heatsink para malinis natin ng husto. Then yung sinasabi natin na magpapalit tayo dito ng mga maliliit na e-cap, mga electrolytic capacitor, kasi na wear out na yan. Papalitan na natin. Then pagkatapos nyan, ibalik na natin yung tinanggal natin na relay, main capacitor at saka yung power transistor. Then testing na natin. Ngayon pag-aaralan ko pa yung linya dito sa switch kasi magpapalit tayo ng ibang selector switch. Gawa ng yung selector switch nga dito sira na, wala naman tayong mahanap na ganito pa kaluma.
So yung makabagong selector switch na lang yung ilalagay natin. Okay mga boss, update ko na lang kayo kung anong mangyari dito. Update tayo sa second day ng restoration na ginagawa natin. So bali ito, mataas pa yung pakalagay ko. Nagpalit na tayo ng mga electrolytic capacitor dyan. Ayun na yung nagkalat na yung mga pinagpalitan natin yan. Kasama na din yung mga ilang transistor, dalawa lang naman ito eh. Pinalitan ko na kasi may kalawang na ayan, pati yung sinabay ko na. So dito ata yan dito, tsaka asa na, ayun. So ayos na, pati yung mga dyan, chinik ko na. Yung medyo puti-puti dyan, yung yun eh, yung print na nabuhusan nata dito ng thinner. Kaya naibalik na natin yung electrolytic capacitor. Tapos yung relay, yung diode na ayos ko na rin. May mga kunting i-resolder na lang dyan. Tapos yung heatsink pala, nakalimutan ko yung shoutout. Nagpost kasi tayo na hindi natin natanggal talaga masyado yung mancha. May sinabi sa atin na try natin yung Magic Wiwi ba? Ano ba yan? Tama ba? Shoutout na lang sa iyo kuya, nakalimutan kong pangalan mo, pero salamat sa pagbigay ng idea. Try ko yun next time din. Pero ngayon dahil alanganin na tayo sa oras, mahalaga dito, nalinis lang naman natin, wala nang alikabok. So ibabalik na natin yung heatsink. Yan. Tapos dito naman, ibabalik na natin dito yung mga kulang at mga potentiometer. Din yung sa speaker terminal naman pala, ewan ko nasaan na yung para sa speaker terminal. Sira na kasi yung mga boss, yung speaker terminal nya. Bungi na. Dito ata yung itong isa, okay pa yung paa, kaya lang bungi na. Yan. So tanggalin natin tong isa. Yung isa naman putol yung paa. So try natin. At saka kinalawang na rin yung tingnan ko kung meron ako. Then after nito, yung doon magdidikit tayo sa front cover. Yung switch naman, ayan, ginawan ko na ng paraan, in-epoxy ko yung kasi putol yan, di ba? Papatuyin ko pa yan 24 hours yan bago tumigas. O try ko mamayang gabi, baka matigas na. Yan, pang kulang, makalat. May nagpagawa ng mic, hindi pa kinuha kahapon. Yung transformer, nilinis na din natin. At shout out kay boss DB Noitic Vlog. Dinaanan ako dito, mga produkto daw nila to, binigyan tayo ng regalo. Maraming salamat DB Noitic Vlog. Hindi na kita na shout out kanina kasi medyo busy ako at may ginagawa, nakakalikot tayo nito. Napadaan lang din siya kasi parang may dinaanan ata sila doon sa bandang Commonwealth, hindi ko lang sure kung doon talaga, pero nabanggit lang kanina may ginagawa tayo. Okay, so ibalik ko na muna yung heatsink, din i-prepare ko na yung transformer sa kaha. Din yung kaha natin nandito sa likod, yan. So nalinis na din natin yan. Tapos kung ano pa mga kulang dito, mga potentiometer, lagyan na natin. Okay. So update lang tayo dito sa ginagawa nating Lexus. Napatunog ko na siya, kaya lang ang problema mga boss, may loose pa ata yung isang channel lang ang tumutunog ng maayos. Yung kabilang channel naman mahina. Alamin pa natin kung saan ang problema dyan, pero malaki na yung chance na magagawa. At hindi natin naglagan ng sulit kasi tuloy-tuloy ko tong trinabaho kasi maraming kinakutingting dito, katulad itong switch. Dinugtungan natin ng epoxy, yan So hindi pa yan matigas talaga. Din dito may mga ginawa pa tayo. Dami natin kinalikot dito. So nabaliktad ko pa yung kabit ng switch, kaya nakalagay siya sa tape pero naka VCR yung input. Ito pala mga input, papalitan ko din kasi naglulus na rin mga boss. Then alamin natin yung pinaka problema dyan. Kaya kailangan natin troubleshoot ulit. Yung sa mic pala, tama yung hula ko. Sira na rin mga boss yung eco. Tamang-tama, dito kasi yung may-ari kanina. Shoutout pala kay Kuya kalimutan Kuya Joey ata, pasensya na.
Sa may-ari nito, shout out. Pumunta dito kanina habang ginagawa na abutan. Pinick up niya yung ano, yung ilaw na pinagawa. So update ko ulit kayo pag nagawa na to. Ayan mga boss, bali natapos na natin to. Ang dami kasing ganap dito. Hindi na natin na vlog ng step by step. Ang dami kasing ano eh. Ayan, okay na siya. Yung microphone niya okay na rin. Hello, mic test. Sound check, sound check. So ang dami kasing nangyari dito mga boss, katulad nga nung ano ginawa natin ang paraan. Yung selector wala tayong nahanap na no. So dinugtungan ko na lang 'yan. Tapos sa knob, namblema din ako sa knob kasi wala tong knob dito. Naghanap pa ako. Tapos yung sa microphone. So microphone 'yan hindi na natin nagawa kasi confirm na sira na tong ano, shorted yung signal niya, yung output niya na papunta dito sa ano. So hindi ko na troubleshoot to ng maigi. So kinausap ko yung may-ari, sabi ko convert na lang natin ng ibang board. Ayan no. So wala na siyang repeat, iko na lang siya at saka sa mic okay naman sa may-ari, nag-usap kami, okay na yan. Then ano pa bang ginawa natin dito? Yung ano, yung mga wiring pa, inayos ko pa yan. Tapos yung mga ano, yung mga selector, inayos pa natin. Yung speaker selector, binaypas na natin yan. Kaya yan o, mapapansin nyo naka ano na yan, bagong terminal na rin yan. So inobserbahan ko pa kasi nawawala-wala ito. Sana bala kong palitan, kaya lang wala kong available na ano, yung distansya niya, yung size niya. Kaya inanap ko lang yung pinakamagandang spot yan sa tuner. Diyan na lang siya. Lipat natin sa kabila. Okay na. So mga boss, medyo ano talaga pa, ganun talaga kalala yung sitwasyon nito. Hindi lang talaga masasabi na simpleng sira lang. Sa paglinis pa lang matagal na. Ito may nag-advise sa atin ito, Magic Wiwi. Next time na lang siguro yun kuya, salamat sa payo. Next time na siguro, malinis na naman siya, hindi lang nakuha yung mancha, pero pwede na yan. Chat ko na yung may-ari, sabihin ko okay na. Ito pala, pinandikitan ko pa to, kaya mayroon pang ano eh, mayroon pang mga ano, pero yung mga gas-gas niya wala na tayong magagawa dyan. Pintura siguro kailangan dyan. Chat ko na yung may-ari at tanungin ko siya kung kukunin niya na. Pati dito pala yung switch, ginawan ko pa ng paraan yan para ano. So hanggang dito lang yung video natin para sa ano na to. Hindi natin na detalye, pasensya na sa mga nag-aabang ng step by step. Wala po muna. Ang na-prove lang natin sa video na to na kahit ganun nakalala o ganun nakaano yung pagka-stock, na buhay pa natin yung amplifier na to. Kahit pa paano sabihin na natin hindi 100% eh ano 80 to 90% na restore natin. Kasi may mga ano na, may mga pagbabago na sa loob, pero hindi naman ganun kalaki. So hanggang dito na lang. I-add lang natin mga boss yung power supply nung ginawa nating Lexus, kasi dalawang 036 yung secondary niya. Yan, 036, 036. Ganito po yung schematic diagram nun. Bali yung 0, gumamit din ng dalawang bridge type diode. Ayan, yung ito yung parang uod. Yan po yung easy input niya. Yan, yung dalawang yan. Tapos yung negative at saka positive, ganun din. So kung mapapansin nyo yung sa schematic, ayan. So, ang yung windings niya papunta sa AC input, ganun din tong 0 AC. Tapos yung output niya, yung kabila, yan, itong negative papunta na sa negative, then negative supply na. Then yung positive naman niya na output niya nagtap dito sa ground o sa negative ng ano, nagsalubong. Ayan, pinaka-ground na nila. Tapos yung positive naman niya, yun yung naging positive. Ito po yung capacitor na dalawa. 10,063, 10,063, yan yung pinaka schematic ng ganong design ng ano. Wala siyang center top,
dito na siya sa ano, nagkaroon ng center tap sa capacitor na. So nagsalubong na yung negative supply ng kabila tsaka yung positive supply. So naging center tap na siya doon.